Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo! What is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay ho sa ating lahat mga kababayan. Wala na mahabang intro pa. You already know who this is. Ay iba na naman mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap ang magmahal yan. At saka nakapapatanggal rin ng stress. And of course, syempre nakapagpaganda rin sa inyong mukha. Bakit? Alam nyo na yan. Syempre, pag ginagawa natin dito mga kababayan, kung tatawa daw ang isang tao, sabi ng mga eksperto, abay gumaganda raw ang ating mga mukha. Kaya kung tatawa ka mga kababayan, magkakaroon ka rin ng rosy cheeks. At saka matatanggal rin. At saka hindi naman matanggal. Medyo kumukunti-kunti lang daw ang ating mga wrinkles. Kung meron ka ng medyo legend na ang ating edad, medyo senior citizen na, kung mahilig ka tumawa mga kababayan, at saka mag-glow mag-glow ang iyong mukha, parang yung edad mo parang parang atras. Atras siguro na mga 20 years. So mga kababayan, kumusta? Abay, na-miss ko kayo kaagad mga kababayan. Ibalitang balita ko, marami daw nangyayari ngayong araw. Abay, parang meron talaga parang yumayanig yung social media ngayon. Bakit? Meron akong narinig. Siya nga pala mga kababayan, mamaya ng konti. Gusto ko munang kumustahin lahat ng aking mga magagandang at saka naggagwapuhang mga viewers ni Sir Ivan. Kumusta nga pala kayo mga kababayan? At saka unang-unang lahat, gusto ko munang batiin ang mga yung kagigising lang ngayon, at saka hindi pa nag-almusal, at saka hindi nagkakape pa lang din. Good morning nga pala sa inyo. Good morning. Tsaka andito na naman si Sir Ivan. Ako magpapainit sa inyong umaga. I will be your son. So mga babayan, siyempre gusto ko rin din kumustahin ang lahat ng mga kung saan ka man ng sulok ngayon, either umaga man dyan, hapon or gabi, sana nga nasa mabuti tayong kalagayan. Lalong-lalo na ating mga kababayan na mga kapwa ko mga OFW. Sana po ay okay lang po tayo ngayong araw. At saka sana lang tayo fight lang tayo. Ganyan talaga ang buhay. Parang basta meron na tayong pamilya, meron na tayong minamahal, dapat natin mag-double na tayo. Dapat magtrabaho tayo ng todo. At saka i-pray natin lagi kay Lord Jesus Christ ang ating kaligtasan at saka ang ating health. Kasi alam niyo mga kababayan, lagi ko sinasabi dito na huwag kalimutang mag-pray lagi kay Lord Jesus Christ dahil ang prayers ay napaka-powerful niyan. At saka si Lord Jesus mga kababayan, andyan lagi sa inyong gilid. Lagi ka ginagabayan araw-araw. Because si Lord Jesus Christ mga kababayan, as I said it always, Jesus loves you always. Kaya huwag kalimutang magpasalamat lagi sa ating mga blessings na ating natanggap araw-araw, at saka sa mga blessings rin nga hindi natin nakikita. Dapat mag-thank you tayo kay Lord Jesus Christ mga kababayan. So ngayon, painitin muna natin. Magpainit muna tayo. Alam ko, nakikita nyo na to. Yung tungkol kay Manang Senator Amy Marcos at saka kay Ma'am Karen Davila. Ma'am rin natin, i-respect rin natin. Parang balita ko, nakita nyo na to Parang biglang dumadagundong ang social media. Abay, dahil nga mga kababayan, sa hindi pa nakita, abay talagang talagang paano natin ilarawan ang nangyari yung interview na yun. Parang straightforward talaga At saka alam nyo mga kababayan, si Senator Amy Marcos, chill lang siya, smile lang, pero yung sinabi niya, parang parang medyo masakit Kasi ang ginawa lang naman mga kababayan, unang-una sa lahat, gusto ko munang ipakita yung video. Kaya konting clips na naman sa hindi pa nakita. Siguro meron pang hindi nakita na mga viewers natin. Kasi siyempre, ang mga kababayan natin medyo busy na rin yan Busy. So ipakita natin ng konti mga kababayan. Ito lang po, konting clip lang po. We have with us, this is going to be a very colorful discussion. We have Senator Amy Marcos. Senator Marcos, good morning to you. Yes, good morning, Karen. It's nice to see you're still here in the Philippines.
Well, first of all, congratulations. Akala ko magmamigrate ka pag nanalo ang Marcos. Always for the best for the country. Thank you very much. We Right. need that unity. Okay, now, Senator, first, Ang sakit. Hey! Yun ang nag-viral mga kababayan. Sa hindi ko nakakita, yun ho ang nag-viral. Actually, interview nyo ho yun ni Manang Senator Amy Marcos doon sa ANC. Eh siyempre yung ANC ano yan eh. Siyempre grupo ng mga mga dilawan na mga membro talagang number one na mga critics sa mga Marcos. Lalong-lalo na yan si Karen Davila. Number one critics yan. Parang binalikan na nga lang. Hindi naman natin ibigay na parang binalikan. Ganitong na term. Ipinaalala lang ni Senator Amy Marcos. Yung sinabi niya na mga dilawan, lalong-lalo na si Karen Davila. 'Di ba nagsabi sila noon mga kababayan na pag mas gustuhin pa daw nila na mag-migrate sila sa US kung si BBM daw or Marcos ang mananalo bilang presidente. Ngayon, nanalo na si BBM ang Marcos. So, ipinaalala ni Senator Amy Marcos kay Karen Davila. Abay, naalala nyo yung intro pa nga yan. Abay, good morning. Magiging colorful discussion daw ngayong araw. Naging colorful nga. Oo nga, naging colorful. Parang nahilaw eh. Nahilaw talaga eh. Siyempre, parang, alam nyo mga kababayan, honestly, hindi ko na-expect na ganun yung intro ni Senator Amy Marcos. Hindi ko na-expect eh. Actually, pinanood ko yung video. Ngayon mga kababayan, siyempre, alam nyo naman si Senator Amy Marcos, talaga medyo palabiro yan eh. May mahilig jokes. Pero yung jokes niya makababayan kay Karen, totoo naman yun. At saka, lagi nilang sinasabi, halos lahat ng mga pinklawan na ayaw na ayaw nilang mamuhay dyan sa Pilipinas kung Marcos na ang mananalo. Totoo naman yan, ibinabalik lang natin. Ay, grabe, napakasarap talagang talagang suntok to the bones talaga yun eh. Abay, good job kay Ma'am Amy Marcos. Abay, bilib na bilib ako. At saka sa buong video mga kababayan, kung pinapanood nyo, maganda yung pagkasagot ni Ma'am Amy Marcos. Grabe, maganda talaga, straight to the point. At saka very professional ho. Lahat ng mga itinanong ni Karen Davila, talagang masagot talaga. Very, very fluent. Maganda talaga pagkasagot mga kababayan. So ngayon, siyempre dahil nga sa nangyayari na yan, alam na des, yung mga dilawan, nag-iingay ngayon. Ang sabi pa nila kasi alam nyo, marami na itong na-upload. Kasi siyempre si Sir Ivan, medyo malate yan eh. So nagmasid-masid sa lahat ng mga balita. Tsaka nagbabasa ako sa mga comments. So hindi, kasi siyempre viral na, maraming nakita. So ang ginawa ni Sir Ivan mga kababayan, dito ho ako sa backstage. Meaning sa baba ho. Nakikimasid-masid, ano kaya nangyayari dito? So ngayon, dahil nga ang mga dilawan mga kababayan, ayaw nila na makita yung video na yon kasi talagang talagang napahiya doon si Karen Davila mga kababayan. Abay, balita ko lang naman, nag-atrasan ang iba mga news media anchor diyan. Paparinggan natin yung Rappler. Kumusta? News fake news 5. May kusta. Parang namalita ko, nag-atrasan kayo Parang ayaw nyo nang interviewin si Manang Amy Marcos. Parang ayaw na ninyong interviewin. Balita ko yung GMA rin. Abay, parang excited ako. Gusto ko makita to na interviewin ho ni Jessica Soho at saka ni Ma'am Mel Tiangco. Si Ma'am Amy Marcos, gusto ko na interviewin nyo rin. Abay, balita rin namin, nag-utrasan na kayo. Parang ayaw nyo na. Siyempre, parang parang natakot na kayo parang supalpal yun eh. So nga mga kababayan, dahil nga kumalat ng video na yan, di ba, tinanggal ho nila. Tingnan nyo ho yung sa ANC at saka sa buong ABS-CBN nila, yung in-upload yung video na yan, nawala na yung intro, nawala na yung joke ni Ma'am Senator Amy Marcos, nawala na mga kababayan. Ewan ko bakit tinanggal nila.
Kasi siguro ayaw nila na makita ng mga ng international na sinupalpal na sila ng mga Marcos. Ay, grabe naman gud eh. Sarap sana yun kung hindi tinanggal eh. Tingnan mo yung mga kababayan na wala na yung intro. So ngayon, meron ring isang trolls. Alam ko trolls to mga kababayan. Bakit? Meron ako ipapakita sa inyo. Doon, while naglibot-libot ho ako, ito kung hindi nyo nakita, i-post ko lang dito. While naglibot-libot ho ako, merong isang YouTube account. Kasi, di ba, kumalat na tong video nito, marami na mga BBM supporters na nag-upload nito, mga vloggers. Siyempre, merong merong nag-post na nag-comment. Kahit yung mga medyo bago pa lang na mga YouTube channel, mga kababayan, na medyo hindi pa ganun kalaki ang mga viewers, as long as nag-upload ka nung clip na yon, yung hindi naman kataas ang clip, mga below 30 seconds lang naman yun eh. At merong nag-post ganito. Sabi niya, "You edited out my response." I replied, "I am always hoping for the best for our country. Senator Amy also sent me an apology after the show. Thank you, setting the road record straight." At saka nagtaka ako mga kababayan, halos hindi naman siguro lahat. Marami ako nakita eh. Ang tinignan ko mga nag-upload doon, mga 11 na siguro, 11 na mga BBM supporters ang nag-upload. Meron ho itong merong comment ng ganito. Duda ko dito mga kababayan, hindi ito si Karen Davila. Correct me if I'm wrong. Dilawan! Correct me if I'm wrong. Hindi ito si Karen Davila. Bakit? Siyempre kung si Karen Davila yung mga kababayan, meron niyang verified sa gilid. Meron niyang check. 'Di ba? Pag merong account, yung napansin niyo mga kababayan, yung medyo yung malaking channel channel sa YouTube, kilalang-kilala na vlogger or malaking channel sa Facebook, 'di ba merong verified, meron check sa gilid. Yan ang ibig sabihin na verified na siya talaga yan. Iwarang verified sa gilid, trolls to. Hindi nyo kami mauto. Nagpakalat kayo ng maraming trolls ngayon kasi gusto nyong ipapatanggal at saka gusto nyong ayaw mapahiya yung ninyo, yung mga kasamahan yung mga alipores, kasamahan yung mga anay ng lipunan. Abay, parang ayaw na ayaw talaga eh. At saka dito ko nalaman mga kababayan na tinanggal na pala yung intro ng video dahil dito sa isang nag-post. Sabi niya, "Good job for having this clip because to be honest, it's no longer in their platform. It seems they cut or splice the intro part of the interview. I check both ANC and ABS-CBN YouTube channel post of the said interview and sadly, they cut this part. Funny though because Karen seems defensive of the spliced video but couldn't ask their media management why it was cut on their end." So, totoo ko mga kababayan, after ko nabasa itong comment ito mga kababayan, so tinignan ko lahat kaagad yung account ng ABS-CBN at saka sa ANC. Totoo nga palang tinanggal. So bila talagang confirm tinanggal ho nila yung first part. Yung nangyari nga kay Senator Amy at saka kay Karen, yung parang sinupalpal, tinanggal talaga eh. So wala naman lang pasabi, basta tinanggal lang. Napahiya siguro. Siyempre ganun talaga ang buhay eh. Dilawan, kumusta? Kayo mga pinklawan. Weather lang yan. Siyempre kung anong ginawa nyo noon, ako okay lang sa akin eh. Kaya lang talagang hangang-hanga ko sa ginawa ni Senator Amy Marcos eh. Not the whole time na dapat magpaapak lang ho sila. Hindi dapat ganun. Pero ako talagang natuwa ako sa style ni Ma'am Amy Marcos. Talagang professional sa magsabi, naka-smile lang. Yung sinabi niya medyo cool lang, pero masakit yan pakinggan. Abay, napakasakit talaga eh. So nga naman kababayan, so forward na tayo. Mamaya na. Naaliw sa Sir Ivan eh. Gusto pa pang asar sa mga pinklawan eh. So ito mga pinklawan mga kababayan, 'di ba? Marami na nga mga artista dito na gusto mag-migrate. Inaalala niyo basta marami na sila eh. Gusto nila mag-migrate doon sa US kasi ayon lang makasama dito ang ating presidente na ang ating presidente nga si BBM. Ayon nila kasi parang parang nasasaktan
nasasaktan sila lagi. Naalala nyo ho, yung yung andon sa street na may malaking billboard ni BBM at saka ni Inday Sara. Parang nasasaktan sila kagad eh. Nadadaanan nga araw-araw doon. Lalong-lalo na pag mag-traffic doon. Naku, napakasakit. Matraffic ka doon, nanood ka sa isang billboard na isang digital billboard ni BBM at saka Inday Sara. Di ba napakasakit noon? So, kayo mga pinklawan, advice ko lang sa'yo, dapat ay i-accept nyo na lang kasi. I-accept nyo na lang na ganyan talaga ang nangyayari. Hanggang ngayon, balita ko, ayaw nyo pa rin matanggap eh. Parang iniisip nyo pa rin na meron talagang dayaan na nangyayari sa eleksyon natin ngayon. Meron mga irregularities, ayaw nyo matanggap. Bakit? Parang imposible daw. Sabi nga ni Kaki Pangilinan, parang napaka-imposible nangyayari. Kasi sabi nila sa time ng kanilang pangampanya, sabi nila parang napakasaya nila daw. At saka every time na mangampanya sila or mag-rally sila, marami daw tao. Abay, ang tao ba talaga, siyempre hindi na inisip ang kababayan yung mostly sa mga tao dyan sa mga rally, mga hakot lang naman yan, mga redundant lang yan kung saang lugar yon yung mayroong mga pinklawan, nagpupuntahan rin doon at saka nagpaparami dyan mga BBM supporters. Kasi ang mga BBM supporters naghahanap rin yan ng mga i-content. At saka nagmasid-masid, nag-spy-spy yan So ngayon mga kababayan, abay, napakasakit naman. Kung ako sa inyo mga dilawan, move on na tayo. Kung ayaw nyo mag-move on, iaasa rin kayo ni Sir Ivan. Lalo na yung mga aktivista dyan, balita ko, andyan pa rin kayo, nag-iingay pa rin kayo. Nakakarting kay Sir Ivan yung mga balita. So nga mga kababayan, kumusta? Siyempre, yung mga dilawan, have you take already your medicine? Warm up pa lang yun ni Sir Ivan. Siyempre, gusto ko muna na mag-take muna kayo ng medicine, baka atakihin naman kayo sa inyong alta presyon. At saka atakihin kayo sa inyong mga puso. Si Ivan na naman si Sir Ivan na naman yung pagbuntunan na yung galit. Nagpakabait na nga ako. Lagi nila ako dito, hindi na masyado nang aasar, konti-konti na lang. Pag meron kayong kasamang meron kabalastugan yung mga kasama na mga dilawan or mga pinklawan, siyempre andito rin si Sir Ivan. Kung wala kayo, wala rin si Sir Ivan. So ngayon mga kababayan, abay nag-warm up talaga si Sir Ivan So ngayon mga kababayan, bago tayo pumunta sa ibang topic na naman, abay gusto ko muna i-shoutout ang isa sa ating mga solid viewers. So dito sa channel natin, gusto ko lang i-shoutout si Sir Ed Ilamparo. Alam niyo mga kababayan, si Sir Ed, nagpadala na naman ng kagabi, nagpakulay na naman ng 100 dirham. Maraming salamat Sir Ed Ilamparo. He's watching from UAE. And of course, shout out rin kay Ma'am Evelyn Ovaldo from Glendale, California. Shout out kay Ma'am Julia Devere. She's watching from Taiwan. Hi to Mr. Cool, ating silent supporter. He's watching from Cordillera. Hi to Ma'am Rosie Adam. She's watching from Doha, Qatar. Shout out rin kay Ma'am Wendy Lumio. She's watching from San Francisco, California. Shout out kay Ma'am Ratsley Onras, ating silent viewer. She's watching from Davao City. Alam niyo mga kababayan, happy na ako yung mga silent viewers natin. Abay nagko-comment na rin. Hanga ako dito sa mga silent viewers shout out rin kay Ma'am Shirley Rizman. She's watching from Sin City, Ohio, USA. And of course, huwag natin kalimutan lahat ng mga BBM supporters, ang mga DDS, ang ating mga original na mga Marcos loyalists. Shout out sa inyo. And of course, huwag natin kalimutan mga kababayan ang mga member ng Iglesia ni Cristo. And of course, shout out rin sa lahat ng mga membro ng El Shaddai. At saka sa mga membro din ni Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ. Shout out nga pala sa ating pinakamamahal rin, ating mga legends, ang senior citizen. Hello sa inyo. And of course, huwag natin kalimutan mga kababayan, ang ating mga silent viewers. And of course, ang ating mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum mga kababayan. So, kumusta ang lahat? Andito sa second part, medyo mahaba-haba rin yung mga kababayan, So, ngayon, dahil nga
dahil nga, siyempre nanalo si BBM mga kababayan, ihabay itong Rappler, meron na namang ginawang kabulastogan. Itong Rappler, napansin ka agad ni Sir Ivan eh. Siyempre, binabantayan ko to eh. Alam ko na marami itong marami itong gagawin hindi kaaya-aya tungkol sa mga Marcos. Dahil nga, kasi lagi lang sinasabi mga kababayan na parang rewrite daw natin yung history about sa mga martial law. Abay, merong balitang inilabas ang Rappler. Sabi ho nila dito eh, books about the late Philippine dictator Ferdinand Marcos and his brutal era of martial law are flying off their shelves, spurred by panic buying. Anong panic buying? Sinasabi mo, after his son and namesake won on a May 9 presidential. Sabi nila mga kababayan, yung mga libro ho daw tungkol sa martial law, abay, marami daw bumili. Nag-panic buying daw yung mga tao kasi gusto nila malaman kung ano daw ang totoo doon sa martial law. Itong Rappler mga kababayan, pinahype lang naman nila. Ilan na naman tao nagpuntahan doon sa ipinost nila na isang parang library daw na maraming libro na tungkol sa martial law. Ilan na naman tao doon. Sinong otoin ninyo? Rappler! Napansin ka agad ni Sir Ivan eh. Ipinakalat daw ngayon na marami daw ng tao gustong malaman ang tungkol sa martial law. Hindi nila alam 31 million ang alam kung ano talagang nangyayari. Ang totoong nangyayari siya martial law. Wala tong ni Rappler mga kababayan, kahit ano lang yung mga paninira ho nila. Wala silang magawa ngayon. Bakit? Siyempre, 31 million, isipin nyo yan, 31 million, hindi ho yan mga trolls. Hindi ho yan lahat mga bayaran. Mga organic yan. Isa na si Sir Ivan doon. Hindi yan trolls. Nagpapakita yan. May best friend ko itong Rappler eh. Rappler! Kumusta? Na-miss ko kayo ah. Na-miss kayo ni Sir Ivan. Balita ko, parang naman, nagpaparinig na naman isa sa mga researchers nyo dyan. Parang balita ko, binabantayan ako lagi. Nandito sa kasama natin dito sa merong kasama natin itong mga kababayan, isang spy ng Rappler. Andito kasama nyo ho, nanonood. So mga kababayan, punta naman tayo sa ibang topic. Merong isang dilawang political scientist. Parang sasabong lang ngayon mga kababayan. Parang ipinag-aaway nila ngayon yung BBM supporters at saka yung DDS at saka siyempre yung mga Marcos loyalist. Gusto nilang pag-awayin. Ito nakita kagad ni Sir Ivan. Itong si Richard Heydarian. Hello Heydarian. Nakita ka kagad ni Sir Ivan. Sabi niya mga kababayan, i-post ko nandito, without Sara, I don't think BBM presidency will have ever happened. Bulk of his votes are really Sara Duterte votes. Anong sa tingin mo sa mga Anong tingin mo sa mga DDS? Gusto ko lang sa inyo na hindi to ganitong baka ma-offend kayo eh. Pero 'di ba, i-accept na rin natin. Mga DDS, marami rin mga Marcos loyalist. Kung marami man ang DDS, marami rin ang Marcos loyalist. Naalala nyo yung time ni PRD? Diba, ipinapanalo natin si PRD. Ako, DDS ako. Pero, dapat tanggapin rin natin na marami rin ang mga Marcos loyalist. Isa rin ang mga Marcos loyalist nagpapanalo ho kay PRD. So, kung darating tayo dito sa kay BBM naman na time, marami ho ang Marcos loyalist. Hindi nyo naisip. Diba, ang mga DDS Nahati nga dahil dyan sa kagagawa ng isang kalbo na vlogger ni Dumaguso, nahati nga yung DDS. So nga mga kababayan, nakita natin dito na marami talaga ang mga BBM supporters at saka mga Marcos loyalist. So klaro na tayo. Ipinagsabong sa Bisaya, parang ipinag-away ho nila yung mga Duterte supporters at saka yung mga BBM supporters. Ipinag-away nila, hayaan natin to, dilawan to eh. Dilawan to eh. Buti na lang nakita kagad ni Sir Ivan. So nga mga kababayan, punta naman tayo. Ngayon, dahil nga sa mga gagagawan itong mga aktivista,
Merong isang post mga kababayan na nag-viral ngayon. 'Di ba? Di ba nabalataan natin yung mga taga-UP or lahat ng mga Dilawan supporters, na mga aktivista, abay nagrally na naman mga kababayan. Balita ko, nagrally na naman. Nakita nyo tong post na to? Bago lang yan. Yung inalagay yung kamay nila dyan sa placards nila na tulong, hindi kulong. Ayuda, hindi silda. Bigas, hindi rehas. Alam niyo mga kababayan, sinong ipinagsisigaw-sisigaw nila dyan? Si tungkol ho kay Laila de Lima. Tungkol kay Laila de Lima, marami ba naman sila mga kabataang nauto mga kababayan? Kawawa ho ito. Kawawa ito mga kabataan ito, nauto ho nila. So gusto na bigas daw, hindi rehas. Siyempre rehas. Sino nakakulong? Si Laila de Lima, di ba? Sabi na, ayuda, hindi silda. Laila de Lima naman, siyempre nakakulong So nga mga kababayan, meron hong nag-post na ito, ipinakita sa kanila, instead ho na mag-iingay-ingay sila diyan sa mag-iingay-ingay sila diyan sa kalsada ng mga walang katuturan, na walang it's not worth it. At saka dito ipinakita ng mga masisipag ho natin mga BBM supporters mga kababayan. Tingnan niyo ho, meron pang saklay ay yung mama, dito lang, merong saklay yung mama naka-wheelchair, at saka yung isa putol pa yung paa, at saka meron nakasaklay at saka putol yung paa, nagtatrabaho nga. Kayo mga kabataan, tingnan nyo ang lalakas nyo, kompleto pa yung kamay at saka paa nyo, ganyan ang trabaho nyo, maging aktivista. Hindi kayo nag-iisip? Hindi ba kayo nahihiya? Ako lang nahihiya sa inyo. Tsaka siguro, siguro alam ko yung mga parents nyo, mababait na naman lahat siguro hindi nyo lang sila pinapakinggan. Parang nagiging suwail kayo. Correct me if I'm right mga kababayan. Siguro nagiging suwail na sila. 'Di ba? Ayaw nila makinig sa mga sa mga magulang nila. Siguro ang nasa isip nila talagang tama siguro ipinaglalaban nila. Akala nilang nila yun. Tama. Hindi naman tama Nauto sila Kawawa naman. Kaya nga mga kababayan, merong isang pahayag ngayon na lumabas na tungkol nga sa mga dahil nga sa marami na ngayong naglalabas sa mga aktivista, yung mga mahilig sa rally. Siyempre si Renato Reyes laging laging present Siyempre nga nag-start na si Renato Reyes siyempre negosyo niya yan Kilala niyo si Renato Reyes, 'di ba? Siyempre meron ng babala yung PNP. Sabi nila na PNP nagbabala sa mga ilulunsad na pagkilos laban sa nalalapit na inaugurasyon ni Marcos Jr. So ngayon mga kababayan, winaringan na ho sila ng PNP. Siyempre, ayaw na ayaw nila na merong kaguluhan sa malapit na kayo yung inaugurasyon ni PBBM mga kababayan. Malapit na yung inaugurasyon, kaya naghahanda ng mga PNP ngayon. At saka winarningan ito mga anay ng lipunan. Ito mga kanser ng lipunan at saka yung mga ukok. Magbantay kayo. Baka selda ho ang aabutin nyo. Napaka masalimuot ho yan. So nga mga kababayan, pakinggan ho natin yung isa sa mga clip ho sa mga pulis natin tungkol ho sa mga aktivista. Panoorin natin isang konting clip nito mga Serve and kababayan. protect the Filipino people. Bagamat ani General Danao, hindi pa rin maiwasan ang mga tao na maging diskontento sa resulta ng halalan, pero nagawa pa rin anya na makontrol at mapigilan ng kanilang hanay ang balak na pagsira at pagpapabagsak ng ilang tao sa kasalukuyan at papasok na administrasyon. Isa na rito ang ginawang pambabastos ng mga kabataang aktivista at iba pang grupo na sinubukan ang tapang at paninindigan ng mga kapulisan noong araw ng proklamasyon ni na incoming President Bongbong Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Subalit naniniwalang opisyal na pawang mga biktima lang anya ang mga kabataang ito, hindi lang ng mga makakaliwang kilusan kundi ng mismong mga politikong kontra rin sa gobyerno. Mas nakikita ko na siguro yung iba kasi dito mga kabataan bugso ng bugso ng damdamin So they were just deceived and this youthness from them were taken advantage by some people or some politicos who really wanted to destabilize the government,
Sa katunayan, kondisyon pa ni General Danao kung saan kumukuha ng lakas ng loob at kasinungalingan ang mga rallyistang ito para tutulan ang proklamasyon ng bagong administrasyon. I don't see where are you getting your records na sasabihin ninyong may tayaan. Paano magkakaroon ng tayaan dyan? Parang very obvious naman yata sino dapat mananalo dyan. Okay? And hindi ko rin alam kung saan yung pinag-uubutan natin ng galit na sasabihin ninyong marami ang naloko, marami ang nadaya, at meron pa yung sinasabing pwersahan na ipinoklamat. Okay? So doon pa lang, we cannot see the reason why. Pero higit sa lahat, anya, mas mainam kung mismo ang mga politiko ang magkukusa na makiisa sa iisang adhikain ng bagong administrasyon tungo sa pagkakaisa. Sana naman, sabi ko nga, nakikiusap ako sa inyo, okay? Lalong-lalo na sa ating mga natalong kandidato. So ngayon mga kababayan, yun ho ang konting clip natin tungkol ang mga pahayag statement ho sa pulis. Di siyempre, tama naman doon ang pulis mga kababayan na mga biktima lang ho yung mga aktivista. Siyempre na virusan yung mga utak nila dahil nga sa mga politiko na ayaw na mga Marcos, naniwala naman, kawawa naman mga kababayan, yung mga kabataan natin, naniwala alam kong biktima lang ho sila dito. Kaya nga sinasabi, siyempre nag-warning ang mga pulis, dapat wala silang karasang gagawin ho. Lalong-lalo na malapit na ho ang inaugurasyon. So nga mga kababayan, alam nyo kung saan sila saan nila nakuha yung lakas ng loob ho nila? Di ba hindi sila naniniwala na na talagang mananalo yun si BBM? Di ba klaro naman ho? Talagang pag first sa pinakauna pa lang nangyari yung survey, klarong-klaro na ho kung sino ang mananalo. Sila ho ang nagsabi nila noon na yung mga survey, yung mga malaking survey firm na sabi nila talagang kapaniwala daw. Talagang can be trusted. Yun ho ang sabi nila. Can be trusted ho yung mga malaking survey firm. So ngayon sila na nagsabi na hindi daw kapaniwalaan, parang kinain nila yung sinabi nila noon. Binaliktad na ho nila. Binaliktad. Bakit kaya? 'Di ba kung naniwala lang kayo noon pa na about sa survey, hindi na kayo masyadong masaktan. Ma-expect nyo na kung anong mangyayari. Siyempre sa tingin ko hindi nyo na-expect na mangyayari na ganun. Landslide pa naman, mas grabe pa sa landslide, naging avalanche pa naman ang nangyayari. Di siyempre, yung mga kasamahan nyo, nagka-depression. So para hindi kayo ma-depress mga kababayang mga dilawan o mga pinklawan, manood na lang kayo kay Sir Ivan para matawa na lang kayo. So ganun talaga ganun talaga ang buhay mga pinklawan. Talagang panahon na ngayon. Talagang ibinigay ho si BBM at saka si Inday Sara ni Lord Jesus Christ. Ibinigay ho siya ngayon kasi kailangan na sila. Kailangan na natin iangat na naman ang ating bansang Pilipinas. Kasi medyo may problema na nakikita na ni Lord Jesus Christ na kailangan na natin ngayon ang mga Marcos. Kailangan na natin ngayon ang mga Duterte. Kaya nandito na si BBM at saka si Inday Sara. So dapat ma-accept nyo na yan. Dapat ma-accept nyo na yung ganyan. Hanggang ngayon parang naging bitter pa rin kayo Lalong-lalo na yung mga yung kasamahan yung mga artista, napaka-bitter pa rin. Ayaw pa rin matanggap na ganun ang nangyayari. Siya nga pala mga kababayan, natuwa ho ako kay Ma'am Elizabeth Oropesa. Dahil nga dito sa statement niya, medyo luma na itong konti. Lagi lang nakakalimutan ni Sir Ivan kasi maraming magandang balita minsan makalimutan na lang. Si Ma'am Elizabeth Oropesa nga pala mga kababayan, nagbunyi ho siya nung proklamasyon ni Sir BBM. Sabi niya na 36 years ka naming hinintay. 36 years ho nilang hinintay ang Marcos si BBM. Dahil nga 36 years nga silang nilalait at saka talagang kinukutya ho na mga may ayaw kay Marcos. Talagang mga grabe yung mga pambibintang nila sa ginawa sa mga Marcos. Siyempre nasasaktan yung mga Marcos loyalist. Si Ma'am Elizabeth Oropesa mga kababayan, Marcos loyalist din So siyempre masasaktan rin sila. Pero at least ngayon, okay na lahat. Naalala nyo ba si Ogie mga kababayan? Si Ogie, yung nakaanuhan ni Ma'am Oropesa, yung mapaputol daw ng kanyang notes. Si Ogie Diaz. Abay, kumusta na kayong notes na Sir Ogie Diaz, kumusta ng notes mo? Parang wala kang balita. Parang lagi mong iibahin yung iibahin mo lagi yung mga statements mo
mga marami mga pasakalye, parang kinalimutan mo eh. Ano na? Nasaan ang notes mo? Kumusta? So ano nga pala? Saka, kumusta nga pala lahat sa mga Marcos loyalists at saka talagang mission, successful ating mga mission mga kababayan. Ay, ngayon, parang excited na talaga si Sir Ivan eh. Mga 1 year from now, parang nabivision ko na yung mangyayari sa Pilipinas. Nabivision ko na eh. Parang talagang magiging titingalain na naman tayo na isa sa mga pinakamagandang pinakamagandang country sa balat ng lupa. Sana magiging mga kababayan, no. Meron akong nangyayari noon na magiging instead of piso dollar, maging yung piso natin para magiging dollar. Meron akong narinig niya noon eh. Sana mangyayari na. Nakalimutan ko yung pangalan. Kung sino nakakalam sa inyo mga kababayan, pa-comment naman. Parang merong nangyayari niya noon eh. Pero meron silang instead of piso, magiging dollar na. Masarap naman kung ganon. Kung mangyayari yan, grabe talaga kung mangyayari yan talaga. So kaya kababayan, bago naman tayo dumako sa ibang topic natin, siyempre i-shoutout rin natin ang ating mga kababayan. Gusto ko na i-shoutout si Ma'am Lorely Deisiner from Europe. Gusto ko na i-shoutout rin ating kaibigan na si Scout Ranger. Shoutout rin sa ating kaibigan na si Sir Hill Baguio. He's watching from Hawaii. Hi, and shout out rin sa ating kaibigan at saka solid viewers na si Ma'am Lorena Alvarez. She's watching from Oman. At saka shout out rin ang kanyang mga anak na si Jade, si Jane at saka si Jeannie Alvarez. At saka hi din kay Ma'am Maricres Hernandez. She's watching from North Carolina, USA. Shout out kay Sir Virgilio Villanueva. Hi to Sir Buena Nikito from Bahrain. Of course, shout out rin kay Ma'am Conrada Gormley. She's watching from London. So mga kababayan, dumako na naman tayo sa isang mainit ngayon na usapin. Itong tungkol nga sa meron kasing lumabas na isang tao mga kababayan na nagpahayag ko siya. Alam kong kilala nyo to, tungkol bakit nagiging hero yung mga Marcos. Ito, parang urin natin tong clip mga kababayan. Maganda Hindi to. naman po natin siguro tinatawag na change o pinapalitan ng history. Ang sa atin po malaman lang ang katotohanan. Dahil pinagtakpan nila yung sinasabing 20 years or more 25 years ng panunungkulan ni Presidente Marcos, pati mga libro iniba nila Hindi naman yun ang mga totoong nangyari. Ako mismo ay witness, ay patunay sa tagumpay ng ating bansa noong kinilala tayo sa buong mundo. We had the strongest armed forces. We had the most dynamic cultural development in the country. We had one of the most admired economies during the time. Pero pinagkaisahan ang administrasyong Marcos dahil nakita nila lumalakas Ayaw ng international community na lumakas ang Pilipinas. Ayaw nila na may bansang umaangat. Ayaw nila. Gusto nila subservient tayo lagi. Hindi pinayagan ni Presidente Marcos yun. Kasi matapang si Presidente Marcos. Katulad ni Duterte. Matapang si Duterte. Kaya nakita ng tao ngayon, nakita ng tao na sa loob ng 36 na taon ay nalinlang tayo. Kaya nga itong ating ginawa, itong mga interview na namin, at gusto ko pong ako po ay taus-puso nagpapasalamat kay Pastor Kibuloy na ating chairman at ang SMNI sa tulong na ibinigay niya upang maihatid natin sa ating mga tagapanood, sa ating buong bansa ang katotohanan tungkol sa pamumuno ni Presidente Marcos. At ngayon ay hinatid na nga natin si President Bongbong Marcos sa kanyang kinauukulang posisyon na maging Pangulo ng ating bansa. Nakita ng tao doon sa loob ng 36 na taon na yon na nung nakikita na sa social media
sa SMNI, yung mga ang ating mga istasyon na tumulong para ipaalam ang katotohanan. Hindi natin binubura yung kasaysayan, hindi natin tinatalikuran yung kasaysayan. Pero ang totoo nun, President Marcos was the hero of EDSA. Kung hinayaan niya na bombahin yung mga nandoon na kababayan natin, pero hindi niya maatim. Hindi maatim ni Presidente Marcos na dumanak ang dugo ng mga sarili niyang kababayan, mga minamahal niyang kababayan. Nung nasa Hawaii kami, nung pagpunta namin sa Hawaii, kami nila Imelda Papin, wala na kaming ginawa, walang sinabi si First Lady at si Presidente Marcos. Kung hindi araw-araw ay pinapanalangin namin ang bansang Pilipinas, pati yung mga tumuligsa sa kanya, pinapanalangin namin na sana'y magtagumpay si Cory Aquino para magtagumpay ang Pilipinas. So, nakita ng tao yan sa social media. Ganun pala ang Pilipinas noong panahon ni Presidente Marcos. Tayo ay may disiplina, tayo ay maunlad, tayo ay mapagmahal, may isang bansa, isang diwa, nagkakaisa ang Pilipino. Kaya napakalaking bagay na nangyari sa social media. Maybe, if not for the birth of the onset of social media, maybe President BBM would not be elected. And support and social media and media institutions who have supported the truth, who let the truth prevail, kagaya ng SMNI. Banggitin ko na din yung iba, Net25, ano pa yung ibang mga istasyon na alam nila kasi nandoon sila nung so ang punto ko lang ay sa tanong po ninyo ay hindi po natin tinatakbo yung ang kaunlaran ng Pilipinas noon ay pilit nilang tinagtatakpan, ayaw nilang malaman. So yun ang mga kababayan. Napakaganda pakinggan yung mga kababayan, no? Parang masarap pakinggan talaga eh. Totoo yun. Hindi naman talaga natin iniiba, hindi natin nire-rewrite yung history. Sinabi lang natin na kung ano ang totoo at saka malaking tulong ho ang social media, mga kababayan. Tama hong sinabi niya, saka malaking tulong ho yung media na naniniwala ho sa mga Marcos, katulad ng Net25, katulad ng SMNI, ang PTV, UNTV, at saka meron pang maraming mga kababayan na mga media ho na mga naniniwala kay BBM, lalong-lalo na ho yung mga vloggers din. Abay, kudos ho sa inyo, kudos ho sa mga vloggers. Talagang napaganda ho ang ginawa ng mga BBM vloggers, mga kababayan. Talagang isiniwalat ho nila. At saka talagang nila na nalupig nila yung mga vloggers na mga pinklawan. Talagang natalo eh. Siyempre, marami ho kaming naniniwala kay BBM. At talagang taos puso ho naming tinulungan si BBM na makaupo ho ngayon bilang Pangulo natin. At saka talagang proud na proud ho kami. So ngayon, mga kababayan, sige, gusto ko rin i-shout out ang ating mga kasamahan na mga viewers natin, si Ma'am Jocelyn Jose from Abu Dhabi, UAE. Shout out rin kay Ma'am Marisa's channel, watching from Bahrain. Hi to Ma'am Amalia Ramos from Payatas, Quezon City, Manila. Hi, shout out kay Ma'am Milagros Martir. She's watching from Toronto, Canada. Hi to Ma'am Vilma V. She's watching from Riyadh, KSA. Shout out kay Ma'am Esther Gastones. She's watching from San Pedro, Laguna. And of course, hi to Ma'am Juliet Duel. She's watching from Vienna. Of course, mga kababayan, kung nakaabot ka dito sa portion na to, ay sana nakapag-like na tayo, nakapag-share, at saka nakapag-subscribe na rin sa hindi ho nakapag-subscribe. At huwag kalimutan, mga kababayan, araw-araw na mag-pray ho tayo kay Lord Jesus Christ. Dahil, mga kababayan, lagi kong sinasabi dito na yung prayers nyo ay napaka-powerful ho niyan. At saka nakikinig ho si Lord Jesus Christ sa inyong mga gustong hingiin, sa inyong mga hinanaing. At saka huwag kalimutan, mga kababayan, na hingiin nyo kay Lord Jesus Christ ang inyong kaligtasan. At saka bigyan kayo ng good health. At saka, mga kababayan, siyempre si Lord Jesus Christ, mga kababayan, andyan ho lagi sa inyong gilid. Lagi ka hong ginagabayan. Because Lord Jesus Christ loves you
always. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang